Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, dahil tapos na tayo sa project natin sa Windows application, Visual Studio. So, PHP sana kaso may aayusin ako dun sa Android Studio, sa Android application ko eh. Kaya dito muna tayo sa Android Studio. Saka na lang ulit tayo sa website. Hindi ko naman ginagamit masyado yan, yung Visual Studio lang saka itong Android. Ito muna tayo. Yan, naglo-loading lang guys, tayin lang natin. Yan, close lang natin tong mga tips, tip of the day. Huwag na kaya natin issue to. Ayan na, nag-stable na siya guys. So, patakbuhin natin para malaman natin kung ano yung kailangan nating i-edit ay i-modified natin guys. Executing. Yan, success. Antayin lang natin mag run sa cellphone. Ayan, papalagin siya. So login tayo. Friends Garland at gmail.com, password. So ito yung gagawin natin guys sa reimbursement. Tapos di ba yung uso ngayon, tsaka wala pa akong, pagka itatouch mo siya wala siyang dapat mag-view. So nahirapan ako kasi hindi ko makita kung ano na yung data na existing, kasi kailangan ko pa i-edit para makita ko kung anong mga data. So dapat pag click nito mag-pop up na siya, tapos di-display niya yung mga details. So dapat ang gagawin natin is yung i-slide yung uso ngayon, di ba? Tatanggalin na natin tong edit na button na yan, tapos itong delete na button tanggalin na rin natin yan. Dapat swipe right or swipe left tayo ang pag swipe niya ng right, delete, halimbawa delete yung ilagay nating function. Pag swipe niya ng left, yan yung update. So sige, try na natin guys. So sana yan. Friends Life Hack, tapos application SRC sa main Java. So reimbursement sana rin view reimbursement to. Yan, ito yung code natin sa view dito yan. So tatanggalin na natin yung design niyan ay yung design natin yan, press ano yan, cancel, tapos layout, reimbursement, ito ba yan? Design natin yan, ay hindi yan, ito yung pinaka main. Sana yung reimbursement view yata yan, reimbursement yan. Ito tatanggalin na natin to, yung
edit at saka itong delete, diba? Tanggalin na natin yan. So wag na muna natin tanggalin, subukan muna nating gawin sa code kung kaya nating i-swipe left, swipe right. Reimbursement view dito. So testing natin guys, saan tayo magsimula kasi medyo nakalimutan ko na to eh. So gagawa tayo ng functions na swipe left, swipe right. So simulan natin sa pag extend. So dito implement recycler view click interface, yan. Ganyan guys, tapos i-implement lang natin yung method nya. Pwedeng dito, pwedeng shortcut alt, ito na lang implement para makita, yan. So kapag i-click siya, on click, so pwede tayo maglagay dito siguro ng message box, no? So toasty.info reimbursement view that this. So you click me, yan lang, pwede na yan. So simple lang naman yan. Toast shirt that shoe. Tapos ito naman, siyempre long click, copy na lang natin guys para hindi na magtagal. You long click me para meron lang tayong basis. So yan na, pag click sa swipe gagawa tayo. So on box please tayo sa ito na. So lagyan natin ng code para this section is for swipe ba or drag and move, kasama to eh. Okay, swipe na lang, swipe or move functions. So item touch but wala, item touch helper that simple click back, click simple callback that simple wala, hindi okay na pala. So simple callback equals new item touch helper simple callback return false on move. So kailangan natin ng direction, so baba natin para makita mo siya. So item touch helper dot up tapos item touch helper dot down tapos item touch helper dot sunod start tapos item touch helper dot end, may start, may end.
Tapos item touch helper dot left, and the last item touch helper dot right. So yan na, angat natin tong isang ano para maganda din yan. Tapos on move, so return through natin to. So magde-declare tayo dito ng mga variables para magamit natin mamaya. So ano ba yung mga ginagamit ko dyan? Final int position para ma-trace natin yung position. Position equals view holder that get binding position ng data. So final int position from equals yan yung position, ang pinaka original position nya. Tapos yung final and position end, yan na yung target kung saan siya dadalhin ng user. Get binding position, absolute ba? Absolute adapter position. Yan, tama. So return true. Tapos nyan, ito tayo sa swipe, on swipe. May error dito, bahala natin ng kote. On swipe, so final end position and direction. So final and position ulit. Sige, position ulit. Position equals to swipe to, diba? View holder, so the same lang, view holder that get binding position. Tapos final and items equals yung array list that array list that get sa position. So pagka wala to, hindi naman kailangan ko pa rin talaga tawagin siya ulit. Position, get position item. Tayo array list item get position. Get position, ayaw. Ito ang ID. Yan. Kunin natin yung ID ng data. Tapos pwede na siguro yan. Try natin nga. Patakbuhin guys. Kung gagana. Takbuhin natin. Apply. Pwede ba apply? Ito isa. Wala na kasing stop. Hindi may stop. So try natin i-apply na lang. Pwede naman apply.
Move, swipe. Pwede na siguro yan. Try natin kung gagana. Simple callback. So, mukhang wala namang error. Sana walang error para dire-diretso na. Sa 15 minutes na tayo, guys. Yun, success, oh. Ay, hindi pwede. So, kailangan nating i-restart yung application. So, restart natin. Magre-restart yung application natin, guys. Reinstall. Okay ko na ba yan? Okay ko na, di ba? Magre-restart na lang yan siya. Pusa. Yun, nag-restart. Installed successful. So, login tayo ulit. Prince Garland Gmail. Kopya nga natin to para sa sunod pag login natin mabilis na lang. Incorrect. Prince Garland. Kulang ng in, guys. Kopya natin ulit to. Copy. Yan. Tapos sa reimbursement, dapat masaswipe na natin to. Hindi pa rin, guys. Kulang natin. Hindi pa natin natawag yung simple callback natin. So, tatawagin natin. So, sa taas natin nilagay sa pag-load ng form. Extend on create. Yan. Pag-load ng form, should dito, re-refresh niya. Button. So, dito natin, try natin dito lagay. So, meron tayo ng quotation para for swipe function. Pares lang yun sa kanina. Calling simple callback. Yan. Hindi na yan. So, item touch helper equals item touch helper equals new item touch helper. So, yun na yung simple callback na ginawa natin kanina. Yung functions. So, item touch helper dot attach. Wala. Item touch helper dot attach. Ito lang ganun. Helper dot tayo ma-attach sa recycle natin. Dot big letter ba? Attach. Hindi, attach. Attach, diba? Attach to recycler view. Ayaw. Ayan. Create, attach. So, recycler view. Recycler view. Natin team on click simple callback. Ito na yan, nagamit, diba? Tayo na error dito. Wala dito sa sa import natin. Tsaka touch to recycler view.
Cycler view dito. Condition yan. Natin. That attach yan. To recycler view ay yung wala yata tayo ito recycler view. Recycler view. Meron pa tayo. Ano nangyari dito? Button navigation. Yung binura natin. Meron pala, ba't kanina hindi nag-ano yun? Kaya ako binura eh. Try nga natin guys kung uobra na yun. Pwede naman siguro apply na to eh. Apply natin. Wala pa, hantayin na natin guys. Yun, apply changes successfully. So try natin dito sa ating application. Ito. Wala pa rin. Ayaw pa rin guys. Ayaw pa rin gumana. So may kulang pa. So edit muna natin uli. So saan ba yan? Yan sa swipe on move. On swipe. On swipe. Item get ID. So pusin natin dito baka dahil kulang. So maglagay tayo ng direction siguro, switch. Yan, kapag ka direction. So when user click to the hindi swipe to left, ganon. So case 1 item touch helper dot left. Yan. So pag swipe niya sa left, so ano na lang, ito lang muna lagay natin para mabilis. Saka na natin yung functions yung delete. So use swipe, left. Yan. Tapos ganyan ba? Tapos kopya na lang natin guys para hindi mahirap mag-ano. C Ctrl V, right, kita natin right, to the right, swipe right. Yan. So try natin ulit guys, testing ulit, testing. So ano lang natin, apply changes kung pwede. Apply changes. Yan, successfully apply changes successfully.
So, tingnan natin dito sa ating application. Ay, yung click pala, hindi pa natin na-try, no? Pag i-click. Oh, ba't wala din lumalabas? Baka kailangan talaga i-perform yung ano. Ulitin natin, guys, para sigurado. So, login tayo, guys. Tapos, reimbursement. Try natin ulit. Click. Oh, wala talaga, oh. Dapat mag-message. Ano na yan, eh. Tayo. Oh, pero yung swipe natin gumagana na. Oh, swipe, di ba? Oh, pero may error pa kasi hindi pa tapos, guys. Basta at least na i-swipe na natin. Pero bakit yung click wala? Ano mali doon sa click natin, guys? Click. Baka meron din click dito sa adapter nito. Nalimutan ko na kasi yung ginawa natin, eh. Tingnan natin nga dito kung may click na tayong ginawa dito. Baka nag-aagawan. Wala naman, eh. Set skill animation. Pa-edit. Wala namang click, di ba? Holder reimbursement card set on touch. Ito meron pala tayong touch, kaya pala hindi siya gumana. Ito yung touch, nag scale up, scale down siya. Tanggalin natin to. Set on click listener, sa edit naman to, pero ito kasi sa reimbursement card talaga siya. So set background, tanggalin natin to, guys. Ano to? Yan. Apply natin. Kaya siguro check natin kung yun, ayaw niya kasi nagbawas tayo ng functions, so kailangan nating i-restart talaga yung apps. Start. Wait lang natin, guys. Ayun, papalagin na to. Login tayo ulit. Paste na lang natin yan para mabilis. Check natin reimbursement, yung click. Ayaw talaga. Yung swipe gumagana na, yung click ang wala. So hindi gumagana yan. Sana yan? Reimbursement view. Yung on click natin. Baka context this. May context ba? Reimbursement view. Ito natin context. Get application context. Try natin. Baka ganyan ang gusto niya, eh. Get application context. Try natin, guys. Ayan, successful. So check natin. Ayaw talaga, walang nag-ano. Get application context. Baka kailangan i-restart natin. Restart natin ulit. Item click and position. Message lang naman, eh. Long click. Ano natin ulit. Ayaw talaga. Pero okay na yung nadali na natin. So sa next
video natin siguro, lalagyan na natin dito ng, pag swipe mo dito siya, makikita mo yung edit na, itong edit na to, lilipat na natin dyan dito sa labas. Pag pa dito naman, yung delete naman ang lalabas. So, at least gumagana na yung swipe. Yan lang naman purpose natin. Pero yung click, bakit ayaw nun? Saan kaya yun? Baka may na-double lang dito ng mga functions na kasi matagal ko na hindi na review na lang natin ulit sa sunod natin na video guys. So, yan lang muna sa ngayon. Abangan nyo na lang sa susunod yung pagpapatuloy natin ng pag modify natin sa ating application sa reimbursement, yung dati nating ginawang video. Tapos yung magdadagdag pa nga ako dito ng print PDF, yung pwede ka mag-select ng mula 1 hanggang 30 or kahit anong gusto mo na range ng ipiprint na data. Try natin kung kaya yon. So abangan nyo na lang next video guys. Bye bye.